We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Duha ka pulis sa Salug, Zamboanga del Norte nga naka-duty o giingong nagmaoy sa peryahan sa lungsod, gipang-relieve na. Gisuspinde nga gobernador sa Davao del Norte, mihawa na sa Kapitolyo, human kini nagtinir og pipila ka adlaw. Upat ka mga governor sa BARM, nagtapok sa Marawi City aron hisgutan ang kalinaw karong umaabot nga 2025 elections. Og City Veterinary Office sa Cagayan de Oro, target nga mabakunahan ang kapin 60,000 ka mga iro sa syudad aron malikayan ang rabies. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod nama ang pinakadago pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa Barangay 9-A, Davao City. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Girelieve na sa pwesto ang duha ka mga pulis sa Salug, Zamboanga del Norte, human gingong nagmaoy sa usa ka peryahan sa lungsod. Ani report ni Krisa Dapitan. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita kining duha ka pulis sulod sa peryahan sa Barangay Poblasyon Salug sa Zamboanga del Norte gabii niadtong Huwebes. Taod-taod. Ginatulisog sa usa ka pulis ang giingong tag-iya sa peryahan. Laki pang netizen kinsa nagvideo kanila niadtong tungura. Sumala sa netizen, nasuko matod pa ang pulis kay wala kunoy permit nga mag-operate ang maong peryahan. Tudlo siya, anak ko jud kayo ba na gito sila tag-iya kuan peryahan. Basi sa mong gipangutanan nila, ngayo lagi daw niya. Gigamian ra jud siguro nang pating sukuha jud sila nga taundangon ng perya na. Suko po ang taga-perya kay anong taundangon man nga naman sila permit. Sa laing video, makita nga gisundo sa mga kaubanan ng duha ka pulis ug nasayrang mibalik na sa ilang estasyon. Nag-viral ang video sa duha ka pulis ug nakaabot na sa Police Provincial Office sa Zamboanga del Norte. Sumala sa ZDN-PPO, nasayrang naka-duty ang duha ka pulis niadtong higayuna o giingong hubog nga maoy posibleng hinungdan sa ilang pagmaoy sulod sa peryahan. Sumala sa Provincial Director sa ZDN-PPO, girelieve na ang duha ka pulis nga dunay ranggong patrolman ug Police Master Sergeant kinsa wala na una ginganlan sa otoridad samtang gipailawom na sa investigasyon. Gipaubos na sab sila sa restrictive custody. If there are evidence that will prove that they have committed disorderly conduct during that night, they will be administratively charged under the influence of alcohol while in the performance of duty. Hopefully, within this week, may file na nato ang administrative case against those involved. Hugot sab nga gikondena sa kapulisan ang gihimo sa duha ka pulis kinsa wala na mihatag og pahayag. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Naharang sa mga personahe sa Task Force Davao ang usa ka container van nga puno og smuggled nga sigarilyo. Gibutyag ni Major John Louis de Maala ang tipamagpa sa TF Davao sa GMA Super Radio nga naharang ang maong mga kontrabando pinaagi sa fixed checkpoint sa ilang gipaygayon sa Lacson, Calinan District, Davao City niadtong Sabado. Diang giablian ang container van, mitambad kanila ang kargang kinarton nga mga smuggled nga sigarilyo nga gibanabanaang anaa sa 3.2 million pesos ang kantidad. Gikan pa sa Zamboanga City ang sakyanan ug padulong unta sa poblasyon sa Davao City. Aminado sab ang driver ug helper nga smuggled ang ilang karga kinsa kasamtangan nakakustodiya karon sa kapulisan ug gikatakdang i-turnover sa BIR 11.
gisiguro sa buhatan nga hugot ang seguridad sa mga checkpoints aron maharang ang mga kontrabando nga ginasulay og pasulod sa dakbayan. Sa autopsy results sa mag-live-in partner nga napalgang patay sa usa ka condominium building sa Davao City, migawas nga posibleng natulog lang sa kwarto ang duha. Una nahitabo ang krimen. Ani report ni Jandy Esteban. Sa pagkikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang Davao City Police Office spokesperson, Police Captain Hazel Tuazon, gibutyag niini nga dunapay nakita ang dugo sa elevator ug 7th floor sa kondo kun asa gipatay ang mag-live-in partner nga midayo lang sa Davao City. Duna say blood stain sa kwarto nga gitambayan sa duha ka persons of interest. Ang usa kanila mao'y nag-book sa room ug classmate sa babaeng biktima. Una duna nay nakita nga dugo sa 6th floor ug nakuhang fingerprint sa unit nga gitulugan sa mga biktima. Posible kunong patay na dihang gisaka ug gitagak sa 6th floor o di bakaha sa 7th floor kun asa nakuha ang blood stain. Natay nakuha nga CCTV nga nangaon ba sila during that Saturday. Dakog question kung anong sa Sunday, the whole day, wala nila gi-check kung okay pa ba si Ma'am Jen sa kwarto nga gistayhan. In fact, almost tapad lang ay ilang room 323 and room 319. Base sa autopsy, sama dinunggaban ang hinungdan sa kamatayon sa duha. Posible usab daw nga natulog ang duha sa kwarto dihang gisulod kini og nakamatara dihang gihimo na ang krimen tungod dunay nakita nga mga defense wounds. Cause of death sa lalaki nga biktima nato is multiple stab wounds sa iyang dughan. And then sa babae nato nga biktima is katong sama dinunggaban sa iyang liog. Na sila yung mga defense wounds, ma'am, no? So makita nato nga na ay panlaban during the incident. Sa karon nagpaabot na lang ang kapulisan sa resulta sa forensic examination sa nakuha mga ebidensya kung magmatch ba sa duha ka POI. Ang duha ka biktima taga Luzon ug mibisita sa Davao City aron unta mutan-aw lang og concert. Samtang si DCPO Director Colonel Richard Badang nagpasiraan sa mga negosyante nga sigurohon nga gaandar ang mga CCTV ug naka-record kay dako kaayo kini og tabang sa pagsulbad sa krimen, labi pa nga dunay ordinansa sa pag-regulate niini. Gani rekisitos kini sa pagkuha o pag-renew og business permit. Sumala ni Colonel Badang, mas mapadali unta ang pagsulbad sa krimen sa kondo kung nag-andar ang ilahang CCTV apan daot matud pa kini. Nasira man yan, immediately dapat sana ayusin nila. Kasi we don't know when crimes will happen in their area, and definitely itong CCTVs na ito will help us, will ease yung work ng police in the investigation and backtracking, especially on the identification ng suspects. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Duha ka mananagat nga nagagamit og illegal nga kemikal sa pagpanagat ang arestado sa otoridad sa Mati City, Davao Oriental. Arestado sa PNP Maritime Station Mati ang duha ka mga mananagat tungod sa illegal nga pagpamukot sa baybayon sa Dahican, Mati City, Davao Oriental adlong Biyernes. Sa impormasyon sa GMA Super Radio Davao, gikan sa City Information Office sa Mati City LGU nga mga dinakpan ng edad og 38 anyos ug 26 anyos nga residente lang sab sa nasangpit nga lugar. Nakadawat matud pag impormasyon ang kapulisan bahin sa paggamit og cyanide sa usa ka lapyahan. Nakuhaan sa video samtang ginatago sa mga sospek ang bit-bit nga container nga gisudlan sa maong kemikal. Na-recover sa mga mananagat ang usa ka botilya sa chlorine-like substance ug nagkadaiyang isda. Nakakustodiya na sa PNP Maritime Station ang duha ka dinakpan. Babaeng pasahero sa usa ka pampublikong jeep sa Cagayan de Oro City angol human gidungab sa gingong snatcher nga misulay og labni sa iyang bag. Ani report ni Cyril Chavez. Nangalisang ug nangahadlok kining pipila ka mga pasahero sulod sa usa ka pampublikong jeep sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 10 sa gabi adlong Huwebes sa Vélez Street sa downtown area. Ang nahitabo, usa ka pasaherong lalaki ang kalit kunong gilabni ang bag sa usa ka babaeng pasahero. Tungod wala niini gihatag ang iyang bag, kalit kining gidunggab sa suspitsado. Dali sab kini gilayon nga misibat og pakyas nga madala ang bag. Eksklusibong nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang usa sa mga pasahero sa mong jeep nga nakasaksi sa panghitabo. Matod ni Eugene, dili niya tinuod nga pangalan. Nagkagubot kuno sulod sa jeep og nag-iluganay na sa bag ang biktima og suspect. Paglingin ako sa akong tuo,
Nakikita na ako ang babae na nisagit nga ayaw lagi kay Namurag, ingon siya nga, nado siya gamitan sa iyong kwarta, nado siya kwarta sa iyong bag. Gibira-bira na sa snatcher ang bag niya, dayon. Sa diyang ang babae, grabe ka fighter, dili niya yatag yung bag, dili niya yatag, bira-bira gid. Sa diyang ang snatcher, ni gawas nagkutsilyo, dito na din tabong ang krimen na yanggi, tigbas-tigbas, kadua. Daling misibat ang sospek o gihatod sab ang biktima sa ospital. Human nga ma-report sa Kugon Police Station ang insidente. Gilayon nilang gipangita ang sospek og nadakpan duol ra sab sa Vélez Street sa downtown area sa syudad. Positibo sab nga gitudlo sa biktima ang sospek nga mo'y nisulay og snatch sa iyang bag. O gipreparar na ang tukmang kaso sa batok sa suspetsado. So ato siguro siyang mabok sa robbery with the prostrated murder, no? Magdepende na ni sa sa pagtulutimbang sa atong nga endorse na kaso nga to sa botan sa piskalya. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa sospek apan mibalibad na kini. Mga tulandia ang safety and security yun sa atong mga kaigsunan sumasakay ug mahimo lang yun, no? Magtawag gilayon sa atong hotline number, no? Ay atong hotline numbers kanunay nga atong ihatag para maaksyonan po gilayon ang ilang request. Maaari sila mutawag sa 0917-771-3663. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Humana kasi nati og nipis nga supply sa kuryente ang National Grid Corporation of the Philippines. Giabisuhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang NGCP nga magtukod og transmission lines ug submarine cables. Ano yung report ni Argil Relator? Human nagpagula ang National Grid Corporation of the Philippines og yellow alert status sa supply sa kuryente sa pipila ka lugar sa nasud, lakip na sa Mindanao Grid ning bag-ulang. Sumala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., overloaded na gayud kuno ang power systems tungod sa taas na konsumo sa kuryente. Resulta matud pa kini sa sobrang init nga panahon karon. Busa, padayon matud pa ang pag-monitor sa gobyerno sa supply, ingon man sa presyo sa kuryente, aron dili kini musaka. Abiso ni Presidente Marcos sa NGCP na magtayo na sila ng mga kanilang mga transmission lines na matagal nang inaantay, pati yung mga submarine cable ginagawa na natin para naman kapag may kuryente sa ibang lugar na excess capacity ay pwedeng dalhin sa ibang lugar na kulang naman. Kaya samtang sa hulga sa pagbaha sa mga umahan, labi na sa low-lying areas sa Mindanao tungod sa gilaumang La Niña. Ginatun-an na matud pa sa gobyerno ang mga makabag-ong teknolohiya aron malikayan ang mga pagbaha. Paglagay ng dam ngayon, hindi lang dam na para sa tubig na para sa households yan. Patubig yan para sa households, patubig para sa magsasaka, flood control na rin yan. At kung kaya, gagawin natin ng solar, papatungan natin ng solar o pwede hydroelectric power natin. At dagdag pa doon yung solar, linalagyan pa namin ng isda. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Patay ang usa ka drug suspect human giingong misukol atol sa entrapment operation sa PIDEA Barm. Kapin 13.6 million pesos nga kantidad sa gituang shabu na kumpiska sa otoridad. Sumala sa PIDEA Barm, giingong misukol ang suspect yan dakpon atol sa entrapment operation sa barangay Tando Bato sa Luok. Sulo ni adtong Sabado, April 27. Gani sa usa ka residente sa lugar ang naigo sa saag gabala atol sa insidente. Hinon ana kini sa stable nga kahimtang. Upon dead on arrival na sa ospital ang suspect, nakumpiska sa otoridad ang giingong shabu nga mitimbang og 2 ka kilo ug nagkantidad og kapin 13.6 million pesos. 2 ka miyembro sa LGBTQ+ community ang napalgang patay sa managlahing lugar sa Taguluan, Misamis Oriental ug Cagayan de Oro City. Ani report.
Pasado alas 6 sa buntag adlawng Domingo, gireport sa Taguluan Municipal Police Station ang napalgang patay nga lawas sa Purok 1, Barangay Kasinglo, Taguluan, Misamis Oriental. Pagresponde sa kapulisan sa lugar, usa ka lalaki nga miyembro sa LGBTQ community ang ilang naabtan nga nagkulob ug naligo sa iyang kaugalingong dugo. Sa pag-imbestiga sa scene of the crime operatives kon Soko sa biktima, nakitang usa ka samad dinunggaban sa tangkugo nga bahin niini. Aduna sab nakuha sa lugar nga posibleng murder weapon. Merong bote, basag na bote na may dugo at meron ding bato na malaki. Maring pwede nating sabihin na yung bote na yon ay ginamit pansaksak sa kanya at yung bato naman ginamit pamukpok. Una pa man ang insidente, nakita pa kuno ang biktima nga adunay kaubanan nga duha ka mga lalaki. Sa karon blanco pang kapulisan sa motibo sa krimen, apan aduna na kunoy mga posibleng testigo nga makatabang sa ilang investigasyon. Wala kaming makitang maayos na copy ng CCTV kasi ang bibilis ng mga daan ng mga tao. Ang gusto lang namin is yung cooperation na lang ng mga tiga doon banda sa crime scene. Samtang sa Cagayan de Oro City, usa ka lalaki gihapon nga giingong miyembro sa LGBTQ community ang napalgang patay sa pangpangabahin sa sitio Paglaom sa Barangay Kamumanan pasado alas 12 sa udto. Sumala sa kapulisan sa Police Station Tukugon nga nakasuot pa og helmet ang biktima kinsa gituuhang gitulis tungod nawala na ang motor niini og iyang cellphone. Nasayran sa kapulisan nga pipila ka adlaw na kuno nga nawala ang biktima, gani anaa na kuno sa advanced state of decomposition ang patayng lawas niini. Padayon ang investigasyon sa mga kapulisan sa insidente. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Cagayan de Oro City Veterinary Office laraw nga babakunahan ang kapin 60,000 ka mga iro sa syudad aron malikayan ang pagtaas sa kaso sa rabies sa syudad. Padayon karon ang paglibot sa mga personahe sa City Veterinary Office sa Cagayan de Oro City aron mabakunahan batok rabies ang iro sa matag barangay sa syudad. Sumala ni Dr. Perla Asis, City Veterinarian, nga sukad Enero hangtod karong bulana, wala pa'y natala nga kaso sa rabies ang syudad. Sukwahi sa milabay nga tuig sa 2023 nga nakatalaw kapin 50 ka mga kaso ug duha niini ang namatay. Kapin 3 million pesos matud pa ang ilang gigahin nga pondo alang sa pagpamalit og rabies vaccine nga para sa 60,000 ka mga iro. Kung taas ang imong vaccination against rabies sa dogs, ang resulta ana less na din ang imong cases sa rabies in dogs ug sa human. Mukan man gid na mo relate kay ang magkarabis biyata kasagaran kay through dog bites. Gilaraw sa bagong Regional Director sa Department of Agriculture sa Soccergen ang pagpatuman sa market-oriented approach alang sa mga mag-uuma. April 22 karong tuiga, formal nang milingkod sa katungdanan si Roberto Perales, isip direktor sa Department of Agriculture Soccergen. Atong sa turnover ceremony, gilatag na niya ang iyang mga plano. Sumala niya, kinahanglan gayud ang pagpangandam sa mga mahitabong kadaot sa natad sa agrikultura, sama sa nasinatian karong El Nino kung asa halapad na ang danyo sa agrikultura sa riyon. Iyang matod pagtutukan ang pagmugna og dugang water systems, ilabi na sa mga humayan, aron galing makasinati pag-usab og susamang sitwasyon sunod tuig, dili maggarabbihan ang mga tanom. Ipatuman sa matod pa niya ang market-oriented approach alang sa kalambuan sa agrikultura ug agribusiness sa riyon. Kung ano yung demand, ipoproduce natin. Ang plano ko talaga, kailangan kasi partnership ng private tsaka public office. Kasi ito yung magmamarket eh. So, ang pinaplano ko din, isa sa plano ko na maghahanap ako ng market. Nakatakdang magpahigayon o cloud seeding ang Zamboanga City LGU sa Zamboanga City Watershed aron makatabang sa problema sa low water supply sa syudad. Ano ang report ni Efren Mamak? Dala ang mga galon sayo sa buntag nga milenya ang senior citizen nga si Marcela Julcanain kauban ang iyang mga apo aron makasalod og tubig gikan sa usa ka water tanker sa Zamboanga City Water District nga nakapwesto atubangan sa Barangay Hall sa Campo Islam, Zamboanga City. Sumala niya, mag-upat ka bulan na silang nakasinati og kakulangon sa supply sa tubig. Kahit walang tubig. Mahirap pa, walang tubig. Sumala sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ang supply sa tubig sa syudad posibleng madugangan pinaagi sa gingong cloud seeding o ang paagi aron makaproduce og ulan ang mga panganod.
Mao kuno kini ang girekomenda sa buhatan sa Department of Agriculture ug sa ubang ahensya. Matod sa ZCDRRMO, gi-validate na kini sa mga hingtungdang ahensya pinaagi sa site visitation sa Zamboanga City Watershed niadtong milabayng 2 ka semana. Para for approval akil, and then the recommendation was that there's an urgent need for cloud seeding to be done ayan na watershed area para man complement at saka ni ulan dito ng watershed para subil agua akin na dito ang mga rio, no? El feeding source del City Water District. Pangunahan sa Department of Agriculture ug Philippine Air Force pinaagi sa Secretary sa Department of National Defense ang maong cloud seeding activity. Apan ang asin nga gamiton alang sa cloud seeding, gikinahanglang paliton sa Zamboanga City LGU. Anaa sa 1 million pesos ang budget alang sa maong aktibidad. Sa karon ginawlat na lang sa Zamboanga City LGU ang approval sa Philippine Air Force ug ang eksaktong adlaw sa cloud seeding. We will have to provide L1, Balita Sal, no? Kaya pirma kami in fact, it was already approved by the mayor, and then submit yan na para mang-proseso yan, no, ng mga opisina. Po siya, pati na Regional Committee. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One, Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mihawa na si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa Kapitolyo. Kapinduha ka semana sukad gipahamtang ang preventive suspension order batok kaniya. Ani ang report ni John D. Esteban. Domingo sa gabi, April 28, minaog sa iyang opisina sa Kapitolyo si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib kini taliwala sa gipahamtang kaniya nga 60 days nga preventive suspension order ni atong April 11. Giubanan siya sa iyang anak nga si Clarice ug sa mga supporters paingon sa tahanan ng punong lalawigan kung asa siya magtiner. Nakita na ko nga adunay daghan nga kaigsunan nato dinhi sa Davao del Norte nga mas ka nagkinahanglan pa sa kong tabang even na ako sa under ko sa preventive suspension. Naglaom si Hubahib nga mugula na karong simana ang resulta sa gifile niini nga temporary restraining order o TRO. Samtang nagpaabot sa resulta, iyaha matud pang iparayon ang mga programa sa matag barangay sa probinsya sa iyang personal nga kapasidad taliwala sa suspensyon. Kahinumduman nga nagmugna og People's Center sa Kapitolyo sa Davao del Norte sa bulwagan ng karunungan si Acting Governor Oyuoy. Iyahang gibalhin didto ang Provincial Administrator's Office, Provincial Governor's Office, Crisis Intervention Unit sa Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Legal Office ug ang Vice Governor's Help Desk samtang nagpundo si Hubahib sa Kapitolyo. Apan sa bahin ni Hubahib, wala na balda ang transaksyon. Bisan anaa siya sa Kapitolyo, busa dili na unta daw angay nga ibalhin didto sa bulwagan kay nagguot ang mga empleyado. Overacting naman gid noon kaayo. Free flow man gud ang pagsulod gawas sa mga trabante, wala man goy nagharang, unya smooth man gud ang dagan sa matag opisina. But tingala kung anong nag-decide gud nga mobalhin dito sa bulwagan. Ako kabalo gusto siguro niya i-establish niya nga mao na. Ginasulian pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin ni Acting Governor Oyuoy kalabot niini. Daan ang gikwestiyon sa gobernador, ang matud pa dili makatarunganon nga pagsuspende kaniya. Ang Office of the President daan nang mitubag nga miagi daw sa proseso ang mando. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Nagtanyag na karon ang El Salvador City Health Office og Laboratory Services sama sa blood chemistry, ultrasound ug x-ray nga barato lang. Ani ang report. Padayon karon ang pagpaningkamot sa City Health Office sa El Salvador City aron mas mapa-improve pa ang ilang serbisyo sa mga tagnipanon. Nimbago lang, gibuksan sa LGU ug sa City Health Office ang ilang laboratory aron makaakomodar sa mga pagpanginahanglanong medikal sa mga tagnipa nga dili na kinahanglan pa nga moadto sa Cagayan de Oro City. Mamahimo na kuno sa City Health Office karon ang blood chemistry sama sa CBC, urinalysis ug fasting blood sugar. Mga modern kanang atong gipangbutang din na. Gani ato nagplano kita nga tanan mga investors ini tanan mga planta dinhi na gyud sila magpa-laboratory. So tanan nga at least mo income mabalik. Kanamong x-ray na mong machine na nagkakuha na kami, nakarecover, nakakuha na kami, nabayran na. 5 million pesos kuno ang gigahin sa LGU
alang sa pagpalit sa mga laboratory equipment. Gawas ni ana, una na kuno nga gituno sa LGU ang X-ray machine ug ultrasound machine sa El Salvador City Lying-in Clinic. Infirmary ta, first step, hospital na ta. No? So, may target din, more or less, mga 2027, at least na naging tayo first level nga kaning hospital. Dako kayong tabang kay imbes na makapalit na mig ginagmay nga mga palit og bugas. At salamat kaayo kay naa sila yung nga program nga libre. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Mas mahimong grande ang coronation night sa Miss Zambuwood 2024 dihang mag-perform sila kapuso artists Juancho Trevino ug Yasser Marta karong gabi. Mudugang sa excitement sa Miss Zambuwood 2024 ang performance sila kapuso artist Juancho Trevino ug Yasser Marta unyang gabi. Kabahin gihapon kana sa Kalipayan Festival 2024 ang mao aktibidad nga ipahigayon sa Fonda Ground sa Barangay Zambuwood sa Zamboanga City unyang alas 8 sa gabi. Busa kita-kits ug makifiesta kita, mga kapuso. Makasinati gihapon ang mga pag-ulan na pipila ka lugar sa Mindanao dala sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Walay natalang pag-asa nga low pressure area o bagyo sa Philippine Area of Responsibility apan dunay mga pag-ulan sa Mindanao tungod sa ITCZ. Sumala sa pag-asa mamugna ang ITCZ tungod sa mga baga nga panganod. Tungod niini taas ang tsansa sa mga pag-ulan sa mga lugar nga maapektuhan niini. Base sa datos sa Metro Weather, dunay hinaay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan sa dakong sa Mindanao karong hapon hangtod unyang gabi. Posible sab ang mga kusog nga pag-ulan, busa kanunay kita mahimong alerto sa pag-usab-usab sa panahon, mga kapuso. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Paday lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.